11 years old ako nagsimula eh. Ano rin, ako rin yung isa sa mga rapper na naging rapper dahil sa Flip Top. Uso pa yung computer shop eh. Napanood ko, siguro pinapanood lang nung katabi ko. Sabi ko sa sarili ko, gagawin ko rin to. Tapos yun nga, hindi tumagal, wala pa yata isang taon, sinubukan ko agad. 12 years old yata ako. Uso kasi dito sa amin, parang pride ng barangay eh. Dati nangyayari yun sa Riot. Nung dumating yung Flip Top na wala yung Riot. Parang may mga bata na uy, taga San Pablo, may lalaban daw dito, taga San Jose, Battle Rap, ay Flip Top. Flip Top yung term dati. Tapos ang binabanat ko lang, syempre yung mga banat lang din nung napapanood ko. Doon na nag-start yung connection sa music, nakilala ko sila Tukel. Tapos yun na, tuloy-tuloy na, World War. Tapos Flip Top. Nag-try out kami ni Lance. Hindi nga kami marunong mag-freestyle nun, as in wala talaga akong alam sa freestyle. Buti na lang, nakapasok. Nakaabot pa ng semis. Yung umpisa parang syempre unang isa buhay, hindi ko pa alam na mas iba pala siya kumpara sa non-tour na battle eh. Parang ngayon ko na lang siya na na feel nung itong pangalawang isa buhay ko eh. Itong year na to nag-chat sa akin. Kasi ang sabi ko lang naman gusto kong lumaban ng pit style ganun. Kasi isa lang laban ko last year eh. Sabi ko kahit 2-3 ako ngayong taon. Yun, tas sabi niya battle ka na lang na isa buhay. Sabi ko sir, 2024 pa yung bala ko eh, ganyan. Tapos yun, sabi niya parang bibigyan niya na lang daw ako ng laban na makakapagpabalik ng gutom ko. Yun, binigay niya nga sa akin si Sayad. Yun, dream match. Yun na, doon na bumalik. Sa isip ko na nga ngayon, nonsense nang lumaban sa labas ng isa buhay. Parang bakit di mo pa abutin yung ultimate goal sa battle rap. Yung title talaga na pagiging isa buhay champion. Kumbaga, higit pa yan sa higit pa yan sa 2 million next year eh. Higit pa yan sa 1 million, higit pa yan sa 3 million. Higit pa yan sa ganun. Kumbaga, yung 100,000 bonus na lang yan eh. Kumbaga, ang pinakahabol mo doon yung yung legacy. Yung tumatak ka na Flip Top champ, sa buhay champ. Iba yun. Nung una kong laban kay Sayad, para mas gusto ko pa nagsusulat na wala ako sa tabi nila eh. Yung mga anak ko. Kasi mas concerned na parang mas focused ka. Kaso, naisip ko, kung gagawin ko to, kung aabot ako ng finals, hindi ko pwedeng hayaan na ganito na sobrang layo ko sa mga anak ko. Kailangan ko gumawa ng paraan para makapagsulat na andyan ako sa tabi nila. Parang tinake ko talaga yung isa buhay as a job, 6 months, tapos 4 na battle. Kumbaga, okay din naman, sustainable din naman yung kumbaga, napakain niya naman yung pamilya ko. Hindi naman ako ng problema. So, yun talaga yung focus ko lang. Medyo hindi ako masyadong tumanggap ng part-time. Ang ginagawa ko lang, nakakulong lang din ako. Kinulong ko lang din yung sarili ko sa sa isang space. Tapos ginawa ko siyang office. Tapos trinato ko talaga siyang trabaho. Lalabas ako ng alas 5. Minsan, madalas yung mga weekends ginagawa akong day off para hindi lang burnout. Lalabas ko yung mga bata. Pero madalas pa rin tulala pa rin ako, hindi nila ako makausap na maayos kasi nag-iisip pa rin ako ng linya, ganun. Kumbaga ngayon kasi kapag may mga araw na hindi ako nagsusulat, feeling ko kasalanan yun eh. Feeling ko nagsusulat yung kalaban ko tapos winawasak niya na ako tapos ako nagpapaka-easy lang. Ganun yung feeling ko eh. Kaya wala talagang araw na hindi nambabakante yung utak ko sa battle rap. Dapat ako manalo kasi pakiramdam ko ginawa ko lahat eh. Kumbaga talaga nagpakahirap ako dito eh. Pinanindigan ko talaga sa buong isa buhay ko na hindi ako bababa ng level, hindi ako magbababa ng sulat. Pakitaan ko talaga yung mga susunod na henerasyon sa akin. Isa rin sila sa dahilan kung bakit ko ginagawa ito, kung bakit di ako nagbababa ng level ng sulat. Dahil alam kong nakasalalay rin sa akin kung ano yung magiging future ng battle rap.